Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating itutuloy ang series na God's Generosity. So sa ikalawa ay God will never leave us alone. So Hebrews chapter 13 verse 5 ang sabi rito, keep your life free from love of money and be content with what you have. For he has said, I will never leave you nor forsake you. So sa Tagalog, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo, sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. So napakabigat nung verse ngayong sa araw na ito, no? So punta tayo sa unang katuruan ng sabi rito, true financial freedom is freedom from the love of money. So pag sinabing totoo tayong malaya sa salapi. Nagiging totoong malaya tayo sa salapi kapag hindi tayo nagiging alipin sa salapi, no? So kumbaga sinasabi rito na kapag tayo ay masyadong nagiging alipin ng salapi or masyado tayong nagiging nakadepende sa pera, sa mga kung ano-anong material na bagay, ay wala tayong kalayaan. Kumbaga, hindi ka malaya sa buhay mo. Na ang totoong kalayaan kasi is yung hindi ka nakabase or nakadepende sa mga bagay na makamundo, like yun nga, pera o material na bagay. So yun, masasabi mong tunay na malaya ka kung hindi ka naaalipin sa salapi, kung hindi nakadepende yung buhay mo sa pera or sa mga material na bagay. Sa ikalawang teaching ang sabi rito, contentment is the secret to true happiness. Ang isang tao kung walang contentment or kung hindi siya nakokontento, hindi siya magiging masaya. So may mga tao kasi na magkaroon lang ng simpleng damit, simpleng bag, kung ano-ano, ay nagiging masaya na sila. Samantalang yung mga taong walang contentment, kahit na anong makuha nila, magandang sasakyan, magandang bahay, magandang relo, kung ano-ano, talagang hindi sila magiging masaya. Kasi ang mangyayari, lalo lang silang maghahangad. Hindi matatapos yung paghahangad nila sa mas maganda. Meron kang 1 milyon, hindi ka nakokontento, gusto mo 2 milyon, ganun. So ibig sabihin, kailangan mo makontento. Kailangan nating makontento kung ano yung meron tayo. Kasi nga wala namang katapusan. Walang katapusan yung mga bagay dito sa mundo na talagang meron at meron na mas mayaman sa'yo, meron at meron na mas maganda sa'yo, meron at meron na mas maraming ari-arian sa'yo. So talagang hindi ka magiging masaya kung hindi mo na-appreciate or kung hindi mo nakikita yung mga bagay na nasa iyo or yung mga bagay na pinagkakaloob sa'yo. So yun nga, in order na maging masaya, in order na maging tunay na masaya sa buhay, kailangan nating matutunan yung pagiging kontento sa kung ano ang meron tayo at sa kung ano yung mga bagay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. So sa ikatlong teaching ang sabi rito, God promised to never leave you nor forsake you. So ayun na, ang Diyos na mismo ang nangako. Sabi niya, sa anumang paraan na hindi kita iiwan o pababayaan man. So Diyos na iyon, no? So kumbaga sinasabi rito na siya na mismo ang nangako. So bakit, kumbaga, para saan pa yung pag-aalala mo? Wala ka nang karapatang mag-alala kasi nga nangako na siya mismo na hindi kanya pababayaan. So kumbaga kung ano yung sitwasyon mo ngayon, kung ano yung meron ka ngayon, yun lang yung kailangan mo sa mga panahong ito. Yun lang yung kailangan mo sa oras na ito. Kaya hindi mo na kailangang maghangad or hindi mo na kailangang gumusto pa ng mas malaking bagay or mas maraming bagay, kasi nga kung ano lang yung nasa iyo at kung ano lang yung mga bagay na dinadanas mo ngayon, ay yan lang talaga yung para sa iyo. Yan lang yung sapat para sa iyo. So sa unang application, sabi rito, paano ba natin ito mai-apply sa ating mga buhay? Ang sabi rito, free yourself from the love of money.
So, palayain mo, pakawalan mo yung sarili mo sa pera. Kumbaga sa pag-alipin sa'yo ng pera. Kasi maraming mga tao, tayo is, kumbaga yun nga, nakadepende tayo sa pera or kumbaga pag marami kang pera, masaya ka, pag wala kang pera, malungkot ka. So kumbaga, yun yung sinasabi dito na nagiging alipin ka eh. Nagiging nakabase yung buhay mo or yung emosyon mo or yung mararamdaman mo sa kung gaano karaming pera or sa kung gaano karaming ari-arian yung nasa iyo. So kailangan natin kumawala. Kailangan natin kumawala doon sa pagkakakulong na iyon. So free yourself from the love of money. So sa ikalawang application, ang sabi nito, embrace contentment and never let it go. So yun nga, iyakapin mo, i-absorb mo yung pagiging kontento sa buhay. Kasi nga, tulad nga sabi kanina, hindi ka naman kasi talaga magiging masaya kung wala kang kakontentuhan sa buhay. Hindi ka magiging masaya kung patuloy ka na maghahangad ng mas marami or ng mas maraming pera, mas magandang bahay, mas magandang ari-arihan. Kumbaga wala kang kasiyahan doon kasi nga kahit na ilan pang mapunta sa'yo, 'di ba? Kahit na anong ganda pa ng bahay mo, kung talagang mag-iisipin mo lagi gusto mo mas maganda dapat, mas marami dapat, talagang hindi tayo magiging masaya, no? So sabi rito, embrace contentment. So yun ang kailangan nating yakapin sa buhay, yung pagiging kontento sa kung ano lang yung meron tayo at sa kung ano lang yung binibigay sa atin ng Panginoon. Sa ikatlong application, ang sabi rito, live within God's provision. So, mamuhay tayo sa kung ano yung plano ng Panginoon or sa kung ano yung gusto ng Panginoon para sa atin. Kaya ngayon nga, sabi rito, di ba, sa anumang paraan na hindi kita iiwan. So, panghawakan mo yung salitang iyon na hindi ka pababayaan at hindi ka iiwan ng Panginoon. Kaya kung ano lang yung meron ka, kung ano lang yung nasa iyo, yun lang talaga yung kailangan mo. So, live within God's provision. Maging kampante ka na. Kasi nga, kung ano lang yung meron ka, kung ano lang yung nasa sa iyo, yun lang talaga yung kailangan mo. Kumbaga, hindi mo na kailangan mag-alala pa na baka kulang to, na baka hindi sapat ito. Kumbaga, magkaroon ka na ng kalma or pagkakalma ng isip na yun nga, na hindi ka nga iiwan ng Panginoon at hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kaya kung ano man yung dinadanas mo or kung ano man yung nasa iyo, yun lang talaga yung para sa iyo. So yun lamang, napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.